So ayun guys, paano nga ba kami napunta ng Bangkok? Easy. Nag-book, sumakay ng airplane, napunta sa Bangkok. Pero kahit hindi nyo tinatanong guys, sasabihin ko sa inyo kung bakit. Once upon a time, sumakay si Byjudes at si Meow Meow ng cruise ship. Tapos nakatikim ng authentic Thai food doon sa Phuket, Thailand. Ayun na uwi sa Pinas. E nag-crave na naman ng Thai food. Pero gusto yung authentic. Lumipad kami papuntang Thailand para lang sa aming Thai food cravings. Hello everyone! Welcome ulit sa ating vlog. It's Byjudes and Meow Meow. Si Meow Meow lang pala. Anyways, ano nga ba yung pinaggagawa namin ni Byjudes sa Bangkok? Except sa kain. Here's our full itinerary sa Bangkok, Thailand. Kaya watch till the end, guys. Dahil sobrang dami ng temple sa Thailand, guys. Naisipan naman ni Byjudes na mag-temple hopping na lang sa day 1 namin. Ay, marami tayong oras para maglakad-lakad. Baka tumaba tayo sa kakakakain. Pero syempre, kumain muna tayo ng buffet, guys. Na-stuck up pa kami ng ilang hours dito sa bus stop. Sinunod lang kasi namin yung Google Map. Ayun, sinubukan namin guys maghintay ng bus. Pero walang dumating na naaayon sa bus number na sabi daw ni Google Map. Ito yung proof guys na hindi reliable si Google Map. I mean, reliable naman pero hindi 100%. Anyways, nauwi kami sa taxi guys. Una naming pinuntahan ay ang famous Grand Palace with entrance fee of 500 baht. Gaya ng sabi ng ibang vloggers, marami daw lalapit sa'yo. And true. Kaya umiwas ka na lang bago ka ma-scam. Malaki pala ang area ng Grand Palace, guys. And it's very Instagrammable. At syempre, mag-ikot-ikot tayo guys para masulit ang ating 500 baht. And mag-picture-picture na rin. Kahit mainit guys, hala, todo picture-picture kami ni Byjudes. Anyways, pagkatapos namin sa Grand Palace guys, sumakay kami ng boat papunta sa kabilang bahagi. Kasi nandun ang ibang mga temples. Napakalapit lang naman niya guys. Na-separate lang dahil sa ilog. Napunta kami sa Wat Arun. Gusto ko sanang mag-rent ng traditional clothing nila. Kaso, ang init-init guys. Maganda din naman yung structures doon sa Wat Arun guys. Kaso, compared daw sa Grand Palace, mas gusto ni Byjudes yung Grand Palace. Napaka-arte ni Byjudes. Bumalik na kami sa kabila guys for another 50 baht. Para naman pasukin ang Wat Phra. Nandito yung giant reclining Buddha guys. Anyways, bago pumasok, ayan, nag-gong-gong pa yan si Byjudes. I-gong natin ang ating 300 baht na entrance. Chawat! Ayun guys, bawal magsuot ng sapatos sa loob. Kaya kuha muna tayo nitong bag at ipasok ang ating sapatos. And here's the famous Big Buddha. At ang ganda niya syempre. Pagkatapos agad namin sa tatlong temples, kain agad ang iniisip namin. Syempre, yun ang pinunta natin dito. Kain ng Thai food. Anyways guys, nag-taxi lang kami papunta sa Chip Samay. Kasi medyo malapit-lapit lang din siya. Masarap daw ang pad thai dito guys. And nakita namin may Michelin star sila. Kaya, let's go. Maganda din pala ang vibe sa loob guys. No? Parang makalumang Thailand. Susubukan na ni Byjudes ang literal fresh nilang appetizer. Ano, ito yung mga kinain namin sa Chip Samay guys. Itong mixed spring rolls, itong vegetarian pad thai, itong icy coconut juice, ininom yan, pad thai with dried shrimp and egg. Overall guys, gumastos lang kami ng 364 baht. At dahil may spare time pa tayo guys, magpunta naman tayo sa Talat Noy. Para naman tignan ng mga street arts nila doon. Wala kaming masyadong naging video guys, nakalimutan na namin. Siyempre mga artist kami guys, and mahilig din kami sa mga ganun. Hindi natin malilimutan yung picture-picture, yung pagbibideo lang. Kasi hindi tayo sanay, kahit ilang vlogs na to, hindi pa rin tayo sanay. Anyways, nag-dinner lang kami sa McDo guys. Pang mabilis ang dinner lang. Siyempre, kain muna. Yan, malilimutan yung kain, guys. For day 2, nag-focus lang kami sa club tour na nabook namin sa club, guys. From Tree Monument, bumaba kami sa Siam. Pagkababa namin, guys, kita agad namin yung Siam Paragon kung saan kami ipipick up with other tourists.
May piniramahan lang kami and fill up to confirm our identities and we are good to go. Nakakatuwa yung tour guide namin guys. Tinuruan pa niya kami ng mga Thai words. And fast forward, tumating na nga tayo sa Dam Nguyen Sadok guys, floating market. Sabi nga nila, hindi ka daw nakapunta ng Thailand kung hindi mo ito masusubukan. Kaya subukan na natin guys. For me lang din, it's nice to experience these things din guys. Kasi syempre it's unique. Yeah, basta guys, it's a fun and unique experience. Wala nga lang kami nabili guys. Akala ni Bye George, matagal-tagal pa kami iikot sa market. Hindi pala. Kaya ayun. Kumain na lang din kami. Anyways, nakalimutan kong ilista kung magkano itong kinain namin guys and anong tawag dito. Next stop natin is yung Maeklong Railway Market. Ito yung sikat na nilang market guys. Nadaanan din yung train. Yung napaka-crowded niya guys. Tapos, pagdating ng train, ititiklop na nila yung mga tent nila. Nihihilain yung mga paninda nila para hindi masagasaan ng train. Akala ko talaga, hagibis ng malakas yung train guys. Ganito lang pala siya. Pwede mo yung talunan guys. Para makasakay. Anyways, dito na din kami nag-snack guys ng and then since dalawa lang yung pupuntahan natin, they dropped us off sa Siam Icon. Kasi strolling lang guys. Ayun, gutom ulit. Kumain ulit tayo. Kumain kami dito sa noodles and more guys. Isang tom yum rice, isang fishball, isang chicken, isang water. By which 256 baht yung nagastos namin. Siyempre, magsisimula pa rin ng dating sa kain-kain. Anyways, wala kami masyadong pinuntahan sa dating guys. Una, sinubukan lang naming puntahan yung Dusit Palace. Akala ko okay lang siya puntahan guys. Hindi pala pwede. Punta na kami ng bus stop na lang guys. Kainan kami guys. Hindi pala pwede pumasok guys, no? Sabi kasi ni Google, may 100 baht daw na entrance. Tapos bawal pala pumasok. Gutom na kami sa kakalakad. Bawal ka pala pumasok or mag-take ng videos doon. So, ang magagawa mo lang is tignan siya from the outside. Hanggang tingin lang tayo guys. Wala tayong video, wala tayong picture kasi bawal. Ang dami ding mga security guards dun. Dakip pa tayo guys. Pagkatapos guys, nagpunta kami sa Prato ng Market. And dami ng tinda dun sa Prato ng Market guys. Hindi na tuloy namin alam ni Bajus kung anong bibili namin. Muntik pa nga kaming mawala. Buti na lang talaga may Waze and Google Maps. Kung wala, naka-ewan ko. Nasa na kami ni Bajus. Baka hindi na kami makauwi sa aming hotel. Hindi, nakakagutom din. Mag-ikot-ikot guys. Kaya nagpunta na kami sa Platinum. And kumain sa food court nila which is nasa 6th floor. And shoot, di ka pala pwede magbayad ng cash doon guys. Need pala ng Platinum card. Which, napakuha na tuloy kami guys kasi naka-order na kami. Ready na yung food. Binigay na sa amin. Tapos hindi kami makabayad kasi wala kaming card. Ayun, napatakbo na lang si Basha. Ako na lang yung naiwan doon. Naghihintay sa kanya para makabayad na kami. Yung card nga pala na sinasabi ko guys is yun yung ginagamit nila dito para magbayad ng mga in-order nilang foods. Where lalagyan mo lang ng good amount na sa tingin mo ay mabibili na ang lahat ng foods na gusto nyo bilhin. As for us empires, tigi isang pork BBQ with egg lang kami. 310 baht each. Plus water na I think mga 15 baht siguro yun guys. So nasa mga 300 baht lang ang pinasok namin sa card. May naiwan na amount sa card guys where di namin nagastos which is 65 baht. Anyway, sumuwi kami guys para magpahinga and
mag-stroll sa katabing park ng hotel. Ito ang napili naming araw guys para bumalik sa nakaraan. Charot ulit. Sa day 4 kami nagpunta sa isa sa sikat nilang museum dito guys, which is ang Erawan Museum. Na-book din namin to sa Klook guys. Kapag binook mo yun, dalawa yung pupuntahan mo, yung Erawan at saka yung Ancient City. And sabay-sabay tayong mamangha guys sa 3-headed elephant structure nila guys. And fun fact, papasok tayo sa structure na yan. Dadaan tayo sa legs ng elephant para makapunta sa itaas. Grabe details. Sila dito guys, for rent. Yan. To go to Erawan, sumakay kami ng train and nag-taxi to the museum kasi nasa gitna ng dalawang stations yung Erawan guys. And then nag-buko bike ulit Para makapunta sa Ancient City guys, sumakay kami ng bus papunta sa isa sa malapit na train station sa Erawan. Nag-stop kami sa pinaka-last station. Sumakay kami ng jeepney. Thai version. Ayun, sabit sa Pinas. Sabit ka pa rin dito. Maliit siya guys, pero maliit siya na version guys. And napaka-cheap lang din ng pamasahe niya. Yung guys, nag-rent lang din kami ng golf cart sa Ancient City. Good for 1 hour lang. Pag-iikot kasi hapon na yun guys. Di ko in-expect na napakalaki pala ng Ancient City. Akala ko, ito lang yung Ancient City. Ito guys, ito. And ito yung nakikita natin sa mga advertisement sa Ancient City. Di tuloy namin naikot yung buong lugar guys. Sayang. Pero at least nakapunta pa rin kami dun. Okay lang pala guys no, na hindi ka magpunta sa mga temples. Kung gusto mong mag-explore sa ibang lugar dito sa Thailand, dito ka na lang magpunta sa Ancient City. Napakadaming temples dito guys. Like, anyways, kung pupunta kayo dito guys, agahan nyo na lang guys para sulit ang inyong entrance. Kaway dun kami kumain sa hotel guys. Yung mga tusok-tusok sa gilid. Ito ang araw na namili na talaga kami ni Bajos ng kung ano-ano. Nag-bus lang kami for 20 baht. Una is doon kami namili ng food sa pasalubong sa Big C. For the first time, naranasan ko guys na i-pack yung sarili namin mga pinamili. Like, pack it yourself. Bahala kayo dyan. Charot. Anyways, bibili ka pa ng packaging tape guys. Yung free lang nila is yung boxes, pero yung packaging tape, bibili ka guys and ikaw na ang bahalang mag-pack ng iyong mga pinamili. Ba? Iba din guys, diba? And then, balik kami sa Pratunam guys para bumili ng mga damit. Kasi ang daming fashion na damit dun. Chill lang guys, no? Napaka-chill lang ng itinerary namin. Anyways, thanks for watching this video guys. See you ulit sa next video natin. Bye for now!